Okay mga ka-trigger, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago po ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang dugtungan yung ating videos about doon sa mga firing pin. Okay, napatunayan natin na ang stainless na firing pin ay hindi maganda. Ito nga yung stainless natin na firing pin. At ito pa yung isa na ito pa. Ang nangyari naman dito, naputol yung dulo. Okay, so hindi siya tumagal. Kaya naman ako meron nito ay meron nga ditong nag-apply ng trabaho at ito ang ginawa niya. So ayan, bago natin ito, at bago ko ipakilala sa inyo yung isa pang firing pin na magandang gawin, itong ASAB Steel, ay gusto ko lang muna magpasalamat sa ating 38,300 na mga subscribers. Okay, at bumabati rin ako sa mga OFW sa mampanikay ng mundo. Mag-ingat po tayo dahil taglamig na, usong-uso ang sipon at ubo, at mag-ingat po tayo sa ating trabaho na wag na tayong ma-aksidente. Ayan, at sa ating mga 38,000 na subscribers, maraming salamat sa inyo sa patuloy ninyong panonood, pag-comment at pag-share, pag-like ng ating mga videos. At tayo ay 38,300 plus na mga subscribers na. At pasasalamatan ko lang yung ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads, dahil nga po tayo isang charity vlogger na may tinutulungan na 6 na estudyante. Kaya nga pasasalamatan natin yung ating mga sponsor na nagpapadala ng pagmamahal dito sa ating GCash number. Yan ang aking treasurer, ang aking anak. Sa pangunguna ni Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubel Plato ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors, Kuwait, si Anthony Banglista ng Pasay, meron ay magpakilala, tawagin na lang natin siyang Adrian. Okay, at salamat din kay Conrado Ilulailio at kay Junar Diaz. Okay, hindi naman po tayo tumitingin sa laki ng halaga, ang importante po tayo nakatulong, kahit po yung mga barya-barya lang, kung tayo naman ay marami rin po tayong matutulungan. At pagka lumaki na po yung ating YouTube channel, at dumami ang ating mga sponsor, tayo po ay dadagdagan po natin yung 6 na estudyante natin na anak ng mga single parent. Mga anak lang po na single parent ang ating tutulungan. Alam ko po kung gaano kahirap ang magpaaral ng mga anak. Ako naman po ay wala nang pinapag-aral, graduate na yung mga anak ko. At okay naman ang kinikita ko dito sa ating kumpanya, sa Mayadin Shooting Range dito sa Kuwait. Kaya nga po sinasabi ko na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas, dahil ako 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range, bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Ayan, at ang ginawa naman natin ngayon na firing pin ay mula dito naman sa ASAB Steel. Okay, so ASAB Steel naman ang ating materyales. So bakit ko inano na mas maganda rin ang ASAB Steel? Dahil ito ay nasubukang, maraming beses ko na rin nasubukan. Dahil nga po, itong barbula na una natin ginawa, ito ay napakahirap gawin. Napakahirap gawin. Dahil nga po, ito ay mahirap talaban ng torno. Ang ginagamit dito ay carbide tip para mo ito matorno. Okay? Para maano ng lathe machine. Ito ay napakatigas. So ito naman ay okay naman itong kumbaga i-machine. Okay itong i-machine. Pero ang pagkakaiba nito at saka ang pagkakaiba naman ito ay hinahardin o sinusubuhan. Ito ay hindi na sinusubuhan. Dahil ito ay sadyang matigas na at makunat na, at isa pa, ito ay dumaan na sa apoy dahil nga ito ay barbula ng makina. Apoy talagang dumadaan dito. Talagang ito ay subok na sa mga may init na kumbaga sa mga high temperature. So ito naman ay ito
ay kinakailangan pang patigasin o i-harden. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-harden o pagsubo. Okay? Itong stainless, ito ay hindi nasusubuhan. Hindi ito na-harden. Ito hindi tinatalba ng magnet. Ito. Pero itong asab steel, ito ay tinatalba ng magnet. Ito yung kanyang ito yung kanyang kaputol. Dito nang galing yan, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ang pag-machine dahil hindi naman minsan din na-approve ng YouTube yung pagmamachine, yung paggagawa. So hindi ko na pinakita sa inyo. Kaya nga gusto kong magkameron ng special class para doon ko na lang tuturuan pagmamachine. Ang isa pa, hindi naman kayo mga machinist. Sa mga machinist, alam na nila ito ang paggagawa nito. Kaya kung halimbawa, wala kayong mabili na firing pin, marami kasi sa akin nagtatanong sa nakakabili ng mga pyesa, ng mga firing pin, ay pumunta lamang kayo sa mga gunsmith na may machine shop, may mga gamit na lathe machine. Kasi ang mga gunsmith naman may mga lathe machine din yan, yung mga legit. Okay, so kung wala namang gunsmith sa lugar ninyo, punta kayo sa sa mga machine shop at sabihin lamang ninyo ang materialis na ang gusto ninyong materialis ay asab steel, 4140 ganyan, tool steel. Yan ang mga materialis na magagandang gawing piyesa ng mga parts ng mga baril. Okay. At para ang sabi ko nga, dapat ang inyong mga firing pin ay talagang panigurado. Dahil okay, gawa kayo ng stainless, baka yan ay pumutok nga, pero hindi natin alam kung gaano katagal ang itatagal at antibay. So kaya nga inaano ko sa inyo na ako ay nagbibigay lamang sa inyo ng mga materials na reliable o yung hindi kayo ipapahamak. Dahil kung sabihin ko sa inyo na okay ang stainless tapos kung kailangan ninyo ipagtanggol ang inyong sarili, saka namang ito papalya o masisira. So dapat ang mga baril, ang mga pisa ng baril ay yung mga sigurado na mga parts. So papakita ko rin sa inyo ang gawa ng danaw. Okay? Ito ang gawa ng danaw. Ayan pagmasdan yung mabuti ha. Ipapagitna ko ngayon yung gawa ng machine. Kasi ito gawa ng danaw, hindi ito ginamitan ng machine. Ang danaw. Itong dalawang magkatabi na ito yung danaw. Okay? Hindi ito ginamitan ng machine. Hindi akong gumawa nito. Pero itong isa na to, ito yung ginamitan ng machine. Okay? So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyo makasigurado na original yung inyong pyesa at yung inyong baril, hindi paltik, tingnan ninyo yung mga pyesa sa loob. Alam ninyo yung mga pyesa ng paltik. Hindi siya makikinis. Okay, lalo tigit yung mga frame at saka yung slide. So ito yung yari sa machine. Okay, ngayon, kaya ko ito binidyo, gusto kong ipakita sa inyo ang susubo, yung pag-harden. Tinatawag natin na pagpapatigas ng bakal. So, pupunta tayo dun sa isang lugar na kung saan natin ito gagawin. I-harden natin ito sa pamamagitan ng pag-init at paglagay sa langis sa langis ng makina. O pwede ang mga use oil. So, pupunta lang tayo dito. Ayan. Dito ko kasi ito ginagawa. Yan. Tignan natin kung nasa ayos yung camera natin ha. Wala tayong cameraman eh. Uy. Yan. So, lalagay natin siya dito. Okay. At para makita ninyo, gagamit tayo ng acetylene torch. Kailangan ng apoy ay banayad lang, hindi masyadong malakas.
Ganyan lang apoy. So, meron tayo ditong use oil. Yan, yung use oil natin. So, wag natin patatamaan ng apoy yung dulo ng firing pin. Dito tayo magpapatama patatamaan natin ng apoy dito sa may malaking parts. Ito. Yan. At wag natin babagahin. Wag natin masyadong papupulahin yung dulo. Kasi pag pinapula natin masyado yung dulo, ay magiging siyang crunchy o malutong. So, okay lang itong parte na ito. Ito yung tinatamaan tinatamaan siya ng hammer. Itong pinatatamaan ko ng apoy na ito, yan yung tumatama ng hammer. Yung dulo, wag natin, kasi kung masyadong crunchy yan, ay magiging malutong yung dulo, yung tumatama sa kanyang primer, yung pinakang dulo niya. So ganito lamang dapat kapula. At hindi natin dapat masyadong papulahin ito dahil ito ay magiging malutong. Ito okay lang itong pumula, itong tinatamaan ng hammer. So lalagay natin siya sa langis. So ito na yung itsura niya. Pupunta na ulit tayo sa ating working table. Okay, ito na yung ating ginawa. At pupunasan natin. Ayan. So, ito na yung finished product ng ating firing pin. Okay? So, pwede na itong ikabit. Bago natin ito kabit ay gusto ko lang munang basahin yung ating mga nakakalimutan ko lagi kasi naglabas na naman ng YouTube ng mga babasahin lang natin yung ating community spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members including your comments. Okay. Si Tommy Aparacci, shout out sa iyo, 71 ang kanyang engagement. Si Miko Paul ay isa lang. Si Miko Paul Perez. At si Raymond Vincent Cayetano ay 39 ang engagement niya. Si Roger Tamba ay 5 lang at si Rafi ay 52. Ito yung mga top natin. So linggo-linggo pinapalabas yan sa YouTube. Kaya yan lamang ang ating isa-shout out sa ating mga videos. Okay, at kakabit na natin ito. Titingnan natin kung okay ba ang pagkalapat nito. So dito ito nakalagay. Ito ay itatapat natin. Yan o, ito itatapat natin yan dito sa pin. Okay, dapat yan naka-align sa pin. Okay. Papasok natin ganun at atin siyang pupukpukin. Ayan. Makikita ninyo na nakalubog siya. Pero pag pinalo siya ng hammer dito pinalo siya ng hammer dito ay ayan, lumalabas siya. Yun. Kung nakikita ninyo. So, hindi kinakailangan na masyadong mahaba ang nakalabas dito. Sakto lang yung mga 1 to 2 mm ang nakalabas dito na na pinapalo ng hammer at saka hindi naman siya nakalutang dito. Kasi pag nakalutang yan, puputok yan pagka chamber load. Okay? So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan na naman kayo sa akin na malit na kaalaman kung ano ang mga dapat ninyong gawing pyesa. Hindi tayo gawa ng pyesa. So, kaya nga sinasabi ko sa inyo,
hindi natin alam kung anong mga parts ng mga paltik. Yung mga, sabi natin Danau, hindi natin alam kung anong mga bakal na ginamit nila dun eh. Kaya hindi tayo nakakasiguro. Ngayon, yung nagsasabi na maganda raw ang paltik, at wala nga silang quality control. Yung mga may nagsabi na yung mga underworld, tama pumuputok yan, pero yun nga, hindi natin alam kung ano mga parts ang ginawa nila, kung ano mga bakal ang pinagawa nila. Kalimitan lang yan, yung mga construction na bakal lang ang ginagamit nila eh. Yung mga pang-construction na bakal, yun lang ginagamit nila. Wala tayong kasiguruhan. So, mas maganda, kung kaya nga sinabi ko, masasabi kong maganda kung ako ang gumawa, kasi meron din talagang mga machinist na gumagawa ng kanilang mga sariling baril. Kamukha ko, gumagawa din ako. So, hindi natin ano yun. So, disclaimer lang, hindi ko naman nilalahat ha. Hindi ko nilalahat yung mga gumagawa ng mga backyard. Kasi nga, hindi naman pare-pareho at hindi naman yan natin kilala kung mga sino yan. Ngayon, kung may kilala ka na magaling, so hindi natin sinasakop yun. At hindi natin inaano yung mga gumagamit ng magagandang mga parts. Hindi para ako gumawa ng YouTube channel ay para siraan. Okay? Dahil ang sabi ko nga, wala yung quality control, hindi yan dumadaan sa mga, kumbaga, walang grado yan. Basta pumutok yan, okay na. So, yan lang ang masasabi ko. Hindi ko kayo, disclaimer, hindi ko kayo sinisiraan, meron lang talaga na hindi katanggap-tanggap. At meron din naman talagang magaling gumawa at mahusay at maganda yung mga parts. Kung may kilala kayong ganun, shout out sa kanila. Okay, thank you very much sa inyo. At hanggang sa muli natin videos, magtanong kayo at ating sasagutin. At bibigyan ko lang kayo ng guidance o linaw. Nasa sa inyo na yan. Kung sundin niyo ako, yung mga tips ko, kung hindi niyo ako pinaniniwalaan, okay rin lang sa akin. Ang mahalaga ako ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman at nasa sa inyo na yan kung inyong tatanggapin. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.